Anak ni Loren Legarda mga sangkay na si Congressman Leviste mukhang naninilikado ngayon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong delikadong kakaharapin ni Leviste dahil nga po sa nabistong mga larawan at yung pagkuha daw po niya, mga sangkay ng isang files kay Cabral ng sapilitan na ibibigay naman sana na maayos, no? Ngayon, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito po ang balita, mga sangkay. Posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y sapilitang pagkuha ng mga dokumento, partikular ang tinaguriang Cabral Files mula sa DPWH. Tapos ang nakakagulat pa kasi dito mga sangkay, maliban sa kinuha po yan ng sapilitan, mga sangkay, hindi po ito inilabas nung time na buhay pa po si Cabral. Nilabas lang po ito nung wala na po si Cabral. Na para bagang, parang mga sangkay, planado ang lahat no? Na ilalabas lang kung sakasakaling may pagkakataon na wala nang makakapagsalita. Mga sangkay. Kaya hindi po natin alam kung gaano katotoo yan, yung nakalagay doon. Kasi may mga lumalabas nga po mga nakalista na mga deads na. Wala na pong mga sangkay, hindi na po sila nag-i-exist sa mundo ng mahabang panahon na. Bakit nandun yung pangalan nila? Kaya sabi ng iba, baka daw po dinuktor lang po yun, mga sangkay. Ngayon, ito ang balita dyan. Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Posibleng moatubang sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste. Posibleng maharap daw sa ethics complaint si Representative Leandro Leviste. Kung mapamatudaan ang illegal niyang nakuha ang mga dokumento gikan sa opisina ni former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Kung mapapatunayan daw mga sangkay na totoong illegal niyang kinuha sa opisina ni Cabral itong tinatawag na Cabral Files. Mukhang mayayari patuloy siya dito, mga sangkay. Kasi, ano naman daw po yun? Ibibigay. Ang sabi nga po ng mga tauhan ni Cabral, ibibigay naman daw. Pero si Leviste daw, para po siyang, di umano sabi sa kwento, parang ito daw po ay tila baga nagmamadali at galit mga sangkay na kinukuha itong mga files. Ipahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson o Bicol Saro Representative Terry Ridon. Nako, yari. Ito na. Ito ang aaksyon si Terry Ridon. Ang pinaratangan mga sangkay ni Leviste na meron daw pong insertion samantalang wala pa po siya noon mga sangkay. Hindi pa po siya congressman at that time. Gibugatan ni Ridon nga dili angay pasagdan sa Kongreso ang mga aligasyon bahin sa giingong dili hustong paagi sa pagkuha sa mga file ni Leviste. So, hindi daw po pwedeng ganon, yung ganong klaseng pagkuha ng file na sapilitan. Sumala kang Ridon, adunay responsibilidad ang Kongreso sa pagpanalipod sa integridad sa mga proseso, balaod o sa pagsalig sa publiko. Dugang pa sa kongresista, dili nila tugutan nga mahimong venue ang kamera sa paggamit sa mga questionable ebidensya ug dili usab angay nga ipaagi sa publicity ang pagpamatuod sa lehitimidad sa mga dokumento. Kini sa lamang tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social. Okay, so ayun nga po mga sangkay, hindi daw po pwedeng idaan sa ganong klaseng paglalabas ng mga ebidensya itong ginagawa ni Leviste. Pero ako kung totoo yung hawak ni Leviste, okay yun. Pero medyo questionable kasi ngayon mga sangkay. Kasi wala na po si Cabral Doon ka magtataka Kung kailan
wala na si Cabral, saka po inilalabas mga sangkay, sinasabing Cabral files. For what? Paano pa mapapatunayan na talagang legit 'yan? Kung wala na po yung may-ari, 'di ba? Kung wala na po yung gumawa niyan, mga sangkay, yung eksperto na lumikha niyan, 'di ba? Mayayari dito talaga si mga sangkay Leviste. Kino-question ngayon ang legalidad ng pagkakakuha ni Congressman Leandro Leviste sa Cabral Files. Pwersahan daw yung ginawa ng kongresista ang pagpunta niya sa tanggapan ng DPWH. Nakunan pa ng CCTV. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano nakita sa kuha ng CCTV? Ayun, may Gigi, CCTV. September 4 na nagpunta itong si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste doon sa DPWH. At bandang alas 5:30 ng araw na yun ay nagpunta ito doon sa opisina ng namayapang si Undersecretary Catalina Cabral. Pagkatapos ito ay nagpunta ito doon sa programming office at kasunod na dyan si Cabral. Bandang alas 6 ng gabi, sabay na ito lumabas ng programming office at makikita doon sa CCTV footage na may hawak ng dokumento itong si Leviste. At parang may pinapaliwanag sa kanya itong si Cabral. At ito raw yung araw na napasa kamay ni Leviste, itong tinatawag na Cabral Files. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral yung listahan ng mga mambabatas na may mga insertions at may mga proposals para doon sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, ay persahang kinuha ni Leviste itong mga dokumento mula kay Cabral. Kaya kung makita natin doon sa mga letratong inilabas ng DPWH, makikita natin may sugat yung kamay ni Cabral dahil dito. Duguan pa nga raw yung damit ni Cabral dahil sa paper cut. Ayun, mga sangkay. Yan po yung kumakalat. Kaya, maharap daw po si Leviste sa ethics complaint. Gigi. At Gerard, ano naging reaction ni Congressman Leviste dito sa sinasabing illegal na pagkakakuha niya ng mga dokumento? Gigi, naglabas ng isang statement itong si Leviste at talagang itinatanggi niyang illegal niyang nakuha itong mga dokumentong ito mula sa DPWH. Kaso nga, may mga testigo At ang testigo pa, mga sangkay, yan po yung mga opisyal ni Cabral. Mga staff niya po mismo doon. Mahirap i-anuhin yan, mga sangkay. Mahirap pa, kumbaga supalpalin. Kasi nga po, una, may ebidensya, yung kamay, di ba? Tapos, mga sangkay, maliwanag na maliwanag yung sinalaysay ng mga testigo. At sinasabi rin niya na nagpapasalamat pa siya sa ahensya dahil nakumpirmang totoo yung mga hawak niyang dokumento na may basbas pangaraw ni Public Works Secretary Vince Dizon. At dagdag ni Leviste, kaduda-duda yung timing ng paglalabas ng DPWH itong mga CCTV footage. Mas kaduda-duda yung paglalabas ng Cabral files nang wala na po si Cabral. 'Di ba? Ang haba ng ginugol na panahon, no? September, October, November, December. 4 months, mga sangkay, bago po ilabas. Parang tiniming pa na kailan wala na si Cabral. Saka po magngak-ngak tapos maglalabas ng ebidensya di umano. Parang mayroong something, di ba? At mga litrato at lalong mas kaduda-duda raw na parang may doubts o may parang alinlangan ang DPWH na ilabas yung nilalaman ng mga dokumentong ito. Ang sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat daw maimbestigahan pa rin kung paano napasa kamay ni Leviste itong tinatawag nga nating Cabral Files. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ni Yusek Claire Castro sa News and Views ng One News. Sa unang-una kasi, syempre, kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. Kasi kung pinuwersa mo to, so maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibinibid na Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So ang kailangan na lang po dyan ay talaga malaman, maimbestigahan kung paano nga ba niya nakuha yung files. At Gerard, dinadawit din ni Congressman Leviste si Secretary Dizon sa mga insertion at allocable sa aligasyon ni Leviste at ano ang payag ni Secretary Dizon dito? Tama, Gigi, sinasabi nga nitong si Congressman Leviste na may mga flood control projects daw itong si Dizon na pinondohan ng allocables at ng budget insertions
nung ito ay nandun pa sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Kasi kung maaalala Panahon po yun ni PRRD. natin, itong si Secretary Dizon ay President and CEO ng BCDA. Madaling sabihin eh. Pero, ang tanong dyan, kaya ba niyang patunayan? Kasi, si Leviste, kung ano-ano na lang yung pinupost. Kung ano-ano na lang yung sinasabi. So, then present the evidence. At puntahan yung mga, kung meron pong ghost project mula po doon, mga sangkay, then go ahead. Madali lang kasing manira eh. Madaling sabihin yan, mga sangkay, pero kung walang ebidensya, magbumukhang paninira lang po yan. Mula 2016 hanggang 2021. Pero Kasi porket ganito lang yan porket hindi nakuha yung pabor mula kay Secretary Dizon. 'Di ba? Ngayon, babalik ta rin si Secretary Dizon. Nung una, okay. 'Di ba? Papasalamat pa nga po si Leviste. Sabay ngayon, mga sangkay, iba na yung tono. Si Dizon na po may involved, ganito, kasama din siya sa may mga project na ganito. Masyado naman po kalata, 'di ba? Nung una, tropa kayo. Nung una, pasalamat ka pa. Tapos nung kinanta ka na, hindi, wala akong ano dyan. Wala akong approval na persahan niyang kunin kay Cabral yan. Ngayon, babalik ta rin si Dizon. Masyadong halata, mga sangkay. For me, yun lang naman. Yun lang naman na ko. Masyado pong halata, mga sangkay, diba? Well, kayo, ano pang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.